Actually, malaking fulfillment to kasi fruits of labor ng parents ko, ng mga kapatid ko na kami lahat na joint in na mapatuyo tong bahay. And also, kaya namin naman to pinatayo for other source of income namin. So, ayun, at least for the future generation namin, sa mga apo na nila mami or yun sa mga pamangking ko na, sila at sila rin naman na mag-manage nito. Actually, way back, ancestral kasi to. Lupa ito ng lola at lola ko. So, a total of lot of 420 square meters. So, since apat sila magkakapatid, naghati-hati. Since ayaw din naman namin maging stale yung isang lupa, nag-come up na rin kami. And then, we see to it na talagang income generating yung papasukin namin business. And since nasa Quezon City naman ang lupa namin, since prime city rin siya, and actually nasa center sila, so maraming possible na po pwede maging tenants namin. So doon kami nag-come up na why not apartment na lang, na hindi na marami kaming iintindihin. Kumbaga maintenance na lang talaga ang aming ifo-focus doon sa magiging tayong apartment na. Actually, nag-ask din ako sa mga kapatid ko kung ano yung mga po pwede namin i-come up na business. So, as a majority talagang nag-come up talaga is apartment. Actually, way back pa to ng before pandemic, naghahanap na kami. So, hindi lang namin ma-push kasi nga biglang pumasok si COVID. So, yung mga government offices sobrang hectic ng schedule, talagang tutok kami. So, pinabayaan muna namin to. Pero nung nag-come up na kami, yung brother ko, yung asawa niya, may kakilala na contractor, which is si Engineer Louie. Primary meeting na gusto namin, ganito yung magiging setup. Planning kami na magpatayo ng apartment na 3-story. Yun, doon na, nag-follow up until sila na nakuha namin na, actually, naghanap din kami ng iba, pero yung nagbigay kasi sa amin ng best price, si JTL. Una pa lang naghahanap ako, hirap kasi na maghanap ng contractor na talagang dedicated when it comes to work. Ang hirap. Ang hirap din na lagi kang may concern, ang tagal bumalik sa'yo. So, yun yung mga tiningnan naming factor na bakit ganon yung ibang company na may concern kami na hindi agad kami within the day na sasagot. Unlike kay JTL na once na may chat kami, right away ine-explain nila detail by detail. So yun doon na kami talagang nag-come up na since madali silang makausap at makita in touch at talagang ine-explain nila, doon na kami talaga nag-engage. Doon na kami nag-final decision na sige si JTL na. From the previous, parang may narinig din ako na headline or what na may mga contractor din na may mga some issues. So, we are thankful din naman kay JTL na hindi sila ganon, na nandyan sila during and after the finishing ng bahay. Marami silang magandang ginawa when it comes to work. Talagang dedicated sila na maibigay yung best quality ng kanilang service. And then, yung laging presence nila. Kaya talagang, actually, nag-refer nga rin ako sa kanila ng client. Kasi nga, hindi ka naman magre-refer ng isang client kung hindi ka na-satisfy dun sa gawa ng isang contractor. So, I think naman si JTL talaga ay good company na ang finishing namin naman ay 100% approved naman po ng aming pamilya. Good thing na sa kanila, in every problem na binibigay namin sa kanila, there's always a solution in it. Talagang binibigay nila kung, sir, kasi ganito, kung pwede yan, ganito magiging consequence niyan, pros and cons. Sir, pag ganito naman, lagi silang may inilalatag sa amin once na may gusto kaming ipabago or what or may mga problem. So sila naman, to the rescue, na binibigay yung mga pros and cons, tapos kung ano magiging result nun. For the problem naman, sir,
manageable siya. Actually, hindi ko na naman masasabing petty, pero kahit ano naman nagiging problema namin, since nandyan sila, ina-action na agad. To JTL Company, maraming salamat po na kayo yung naging katuwang namin when it comes building this our mini home dito po sa Quezon City. Sana po ay marami pa kayong matulungan or mabigyan ng magandang bahay katulad po ng paggawa ng aming bahay. Yun lamang po, salamat po.